Sis, ang laki ng problema ko. Positive buntis ako. Kaya lang hindi ko alam kung si Kevin or Nathan ang ama ng anak ko. Nakakaloka ka naman, sis. Naturing ang single ka pa naman, tapos dalawa pala nakasalisi sa'yo. Basta si Kevin na lang kasi mas mabait siya kaysa kay Nathan. Attorney, pwede ko po bang ilagay sa birth certificate ng magiging anak ko ang pangalan ng isang tao kahit hindi niya alam? Legal ba to? Hindi po ito legal. Hindi maaaring gamitin ang pangalan o apelyido ng isang tao nang wala niyang pahintulot. Kailangan ang pirma ng tatay para magamit ang kanyang pangalan sa birth certificate ng isang bata. Pero sa ilalim ng Republic Act 9255 o yung Use of Father's Name Law, kahit hindi ito pinirmahan ng tatay, ay maaaring magamit pa rin ng bata ang kanyang apelyido kung magsasubmit ang magulang, yung nanay o tatay ng bata, sa civil registrar ng Affidavit of Admission of Paternity o salaysay ng pag-amin ng tatay na siya nga ang tatay ng bata, o Affidavit to use the surname of the father, salaysay ng tatay na pinapahintulutan niyang gamitin ang kanyang pangalan. Dapat pareho itong nilagdaan ng tatay ng bata. Attorney, bilang single, in case mamatay ako, sino ang magmamana ng aking ari-arian? I have lots of nephews and nieces. Nung binili ko ang bahay, ang beneficiary ko, ang mother ko at isang pamangkin. May habol ba ang mga kapatid ko kung sakali? Kung buhay pa ang mother mo, walang habol ang iyong mga kapatid. Sa ilalim ng Article 985 ng Civil Code, ang tagapagmana ng isang namatay na single, ibig sabihin walang anak o descendants, ay ang kanyang mga magulang o mga ascendants at excluded o hindi kasama ang kanyang mga kapatid at collateral relatives. Ibig sabihin, kung walang anak ang namatay, yung magulang niya ang kanyang tanging tagapagmana at hindi kasama ang kanyang mga kapatid. Attorney, single ako ngayon pero ikakasal na ako next year. Pwede ko bang gamitin pa rin ang aking apelyido sa pagkadalaga? Kailangan ko pa rin bang i-update lahat ng government records ko? Maaaring gamitin ng isang babae ang kanyang apelyido sa pagkadalaga kahit na siya ay kasal na. Ito ay option o desisyon ng babae. Subalit, kung sa kanyang passport ang una niyang pinili ay apelyido ng kanyang asawa, hindi niya ito maaaring basta palitan na lamang at ibalik ang kanyang apelyido sa pagkadalaga. Ayon kasi sa Republic Act No. 8239 o ang Philippine Passport Act, kung ang ginamit na apelyido ng isang babae sa kanyang passport ay ang apelyido ng kanyang asawa, maaari niya lamang itong mapalitan kung, una, patay na ang kanyang asawa, o pangalawa, napawalang bisa na ang kanilang kasal dahil sa diborsyo, annulment o declaration of nullity of marriage. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.